Mani ng suporta mula sa ilang obispos ng Simbahang Katolika ang panawagang bumaba na sa pwesto si Pangulong Aquino kasunod yan ang pagkamatay ng 44 na SAF Commando sa Mama Sapano. Sa gitna nito, isang dating opisyal noong Administrasyong Arroyo ang nauugnay sa plano umano'y patalsikin ng Pangulo. Saksi si Emil Sumangil. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Responsibilidad ko po sila. Kahit kargo ng araw ng Pangulo ang Mama Sapano encounter, di raw yan sapat para sa National Transformation Council. Ang nais nila, bumaba sa pwesto ang Pangulo. Suportado raw ng ilang matataas na opisyal ng Simbahang Katolika ang kanilang panawagan. Various assemblies convened by the National Transformation Council, NTC, has strongly advocated that the President should step down. We, bishops of the Catholic Church and other Christian churches, have often been asked if there is a moral basis to this growing demand. Recent developments have made this call even more urgent and imperative. Your Eminence, are you calling for the stepping down or resignation of the President? It's very clear that several groups of the National Transformation Council is advocating. Pero kasama sa pagtitipon ng konseho si Norberto Gonzales, National Security Advisor at Defense Secretary sa ilalim ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. I think many of our people in the sector that you're mentioning says that they're willing to risk provided that the risk is equivalent to something better for our country. Sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, si Gonzales daw ang namumuno sa plano umanong patalsikin ng Pangulo. It's not really the conventional coup, but they're hoping to recruit members, active members of the armed forces and the PNP. May nagpopondo raw sa hakbang pero hindi pinangalanan ni Trillanes. There's no need to be alarmed, pero we can't be complacent. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ni Gonzales. Pero sabi ng Archdiocese of Cebu at ng CBCP, iginagalang lang daw nila ang mga panawagan ng pagbibitiw at di raw aktibo sa kampanyang ito. Ang nais nga raw ni CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, full and satisfactory accounting ng naging aksyon ng Pangulo at kanyang tagapayo kaugnay sa pagkamatay ng 44 na PNP SAF Commando. Sagot naman ng Malacanang, tuloy-tuloy raw ang pag-ako ng Pangulo sa nangyari sa Mama Sapano kahit sa gitna ng batikos at magkakasalungat na opinyon. Sa Senado kanina, sumalang sa 4 na oras na executive session si dating PNP Special Action Force Chief Getulio Napeñas. It was very productive. It was, I think it was very free and honest. I felt that our resource person was much more comfortable. Ang pinag-iingatan lang natin, yung mga iba't ibang bagay na maaaring makapag-compromise sa seguridad rin natin. Pinababalik naman bukas para rin sa executive session si dating PNP Chief Alan Purisima at si PNP Intelligence Group Chief Senior Superintendent Mendez. Buong katotohanan din daw ang nais ng Senado, lalo't nakasalang pa ang Bangsamoro Basic Law. Si Senador Alan Peter Cayetano kasi dudang walang koneksyon ng MILF at ang target ng operasyon sa Mama Sapano na si Marwan. Ituloy natin yung peace process pero wag sa MILF. Humanap tayo ng mga kausap doon na magbibigay ng tunay na peace. Pero kung talagang sasabihin ng MILF na sila ay sincero, number one, aminin nila and come clean sa relationship nila kay Marwan. Nais din ni House Committee on Peace and Reconciliation Vice Chairman at Zamboanga City Representative Celso Labrigat na magpaliwanag ang MILF. Base raw kasi sa mechanics of implementation sa joint communique ng gobyerno at MILF, bawal patuloyin ng MILF sa kanilang mga komunidad ng mga kriminal. Maaaring hilingin ng MILF na magpatulong sa AFP o PNP para sa anumang operasyon. Pero kung maglulunsad ng operasyon laban sa high priority targets sa mga kontroladong lugar ng MILF, di na kailangan ng koordinasyon, di tulad ng iba pang targets na kailangan ng koordinasyon sa loob ng 24 oras. Sabi nila, imbestigahan pa daw. Okay, sige, imbestigahan. Yung GHP panel natin should act as a panel of the government. Hindi yung kaagad yung lumabag yung SAF dahil walang coordination. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig dito ng MILF. Ako, si Emil Sumangil, ang inyong saksi.